magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM. Yan, welcome po sa aming third episode ng Persona Special ng Serbisyong Ramdam ng Salamat PBBM Podcast. Siyempre, ako po si Palerista TV at may kasama ko dalawang vlogger uli na gwapo. Magandang gabi po, ako si Yayam Dizon. No? Ito pong topic natin ngayon about sa economy ng ating bansa ay medyo hindi madaling intindihin. Pero ipipilitin po namin na ma-explain ng madali. Alright, sige, ako po si Ka-Coffee. Tama yung sinasabi ni Sir Yayam eh. Kailangan natin i-laymanize. Kasi may yung sinasabi ng ibang mga netizens, hindi naman namin nararamdaman yung paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Baka nararamdaman nyo na, hindi nyo lang alam na epekto na pala yan ng paglago ng ekonomiya. Papaliwanag natin yan. So mga ka-BBM, inuulit namin. Yung unang episode namin nung Biyernes, patungkol yun sa agrikultura. Lahat ng mga naging proyekto, trabaho ni PBBM, diniscuss namin sa episode 1 namin nung Biyernes pinalabas yun. Tapos kahapon, Sabado, yung mga infrastruktura naman, mga proyekto ni PBBM, mga pabahay, mga tulay, mga MRT, subway, yan. At ngayon naman, ang i-discuss natin tungkol naman sa economy ng Pilipinas, which is napakahalaga rin naman talaga nito. Yung nga lang, gaya ng sinabi ni Sir Yaya, medyo mahirap intindihin kasi medyo malalim-lalim. Malalim-lalim yung pag-uusapan nito. Sa tingin ko, ito yung episode na gusto ko, tapos kaagad. Ay, i-discuss natin yan. Wala tayong lalaktawan. So dito sa ekonomiya natin, mga kababayan, sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada ang ating economy. Sa kabila ng gulo ng ibang bansa at epekto ng pandemya, lumago pa rin ang ating ekonomiya ng 5.6% sa buong 2024. Patunay ito na matatag ang pamumuno ni PBBM pagdating sa ekonomiya. Malaki ang ambag ng kalakalan, construction, at sektor ng pananalapi. Yan. Alam nyo Kayayam, ka-BBM, ano ba ang tinatawag na GDP? Explain ko lang po ng sandali. Ang GDP po, ito yung kabuuang halaga ng produksyon at serbisyo, no? Sa loob ng isang takdang panahon sa isang bansa. No? In other words, ang GDP po, ito yung kinita, no? Tapos gastos at produksyon. Yung total na yung halaga nun, yung total na halaga nun, sa loob ng isang taon, for instance, or sa loob ng isang quarter, yun po yung tinatawag na GDP. So parang isa siyang indicator kung malago ba yung ekonomiya ng isang bansa. Kapag naging positive po ang GDP, ibig sabihin po nun, maganda ang takbo ng economy. At kapag negative naman po, ibig sabihin is hindi maganda. Ano ba yung sa Pilipinas, sir, noong 2024? Noong 2024, ang GDP po natin ay 5.6%. So ano ibig sabihin nun? Enough po yan para mag-rank ang Pilipinas bilang pangalawa sa ASEAN, sa pinakamataas correct. na GDP. At top 5 sa buong Asia po. Actually, nalampasan natin ang China na napakalaking ekonomiya. Nalampasan po natin ang China, Vietnam, Singapore, Indonesia. Vietnam is nauna sa ASEAN. Ang nalagpasan po natin, Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, at yung iba pang ASEAN countries. No? So, nung 2024, ito yung mga top sector na nagpasigla ng ekonomiya natin. Yung construction, plus 10.3% dahil sa mga Build Better More project ni Pangulong Bongbong Marcos gaya ng tulay, kalsada, pabahay. At pangalawa, financial at insurance services, plus 9.0%. Ito yung mga aktibong negosyo, tiwala sa sistema. At pangatlo, kalakalan, wholesale and retail, na merong 5.6%. Patuloy ang galaw ng produkto sa merkado. Mag-comment ako doon sa construction. Kasi infrastructure yan eh. Yung government spending when it comes to infrastructure, napakataas. Anong ibig sabihin yan? Kapag tumataas yung government spending, mas maraming trabaho yung nalilikha. Diba? Umiinit yung economic activity. Kaya umaasenso yung ekonomiya. Pansinin mo, under the administration of PBBM, ano yung mga focus? Mga legacy projects. Yung subway project. Flagship projects na tinatawag. Correct. Mga housing projects. Diba? Yung mga factor na yan, kung papansinin mo, tinututukan ng presidente na papunta doon sa pagpapalago ng ekonomiya. Hindi lang natin nararamdaman, pero little by little, when you combine itong mga elements na to, okay, nagsasucceed yung ekonomiya Mamaya natin. sa topic natin tungkol sa trabaho, doon natin mararamdaman kung talagang lumalago ang ating economy. Ngayon, itong sector performance, industry sector, 5.6%. Ang contribution. Service sector, plus 6.7% at agrikultura, medyo bumaba tayo. 1.6%. Negative. So bumaba ang ating
growth sa agrikultura. Ito yung nung 2024. 2024. So itong 2025, alam ko wala pang dato to, di ba? Wala pa. Pero First quarter. 2025 meron tayong figure, ang GDP natin is 5.4%. Not bad pa rin, di ba? Not bad pa rin 5.6. kasi nasa top 5 pa rin sa Asia, tapos number 2 pa rin sa ASEAN. Anong month yan? Anong month yung 5.4? That's January to March 2025. First quarter lang. First quarter pa lang. Mga ka-BBM, para mas malinawagan po kayo, yung total GDP po, kunyari bumili kayo sa Jollibee o sa restaurant, nakakasama po sa GDP yan. Kunyari magkaroon ng construction, paggawa ka ng bahay, kasama rin po sa GDP Basta may yan. economic activity. Kunyari magpa-deliver ka sa Grab, yung binayad mo sa Grab kasama sa GDP yon. O kaya magpagupit ka o magpa-car wash ka, kapag pumasok sa mga legal documents po yan, kunyari mga resibo niyan, na-record sa ating BIR yan, papasok po sa So halimbawa ito, Dilis. Gusto niyang iba si PBBM. Gusto niya iba. Nagpa-load ng 300 pesos. May tulong ba sa GDP yun? Yes, papasok yon kasi nagpa-load. So, ang papasok yun sa kita ng ng kumpanya, kunwari Globe or Smart, tapos nire-report naman ng Globe or Smart ang kanilang serbisyo. So, So, nakatulong yung deal. Nakatulong. Sa paglago ng ekonomiya. kahit pa pala paano, nakakatulong pala itong mga Dilis na to. May tulong Actually, ang hindi lang natin makikita masyado na nakakatulong ay yung mga tinatawag na informal sector. Ang mga underground economy. Underground economy. Dahil Hindi yan, masyado dahil, nakikita. dahil. Dahil hindi na i-record yan eh. Wala tayong basihan. Walang basihan ng Philippine Statistics Authority para computing yan. Although sila napag-aaralan nila yan. At any one time, mayroong mga pag-aaral tungkol yan. Pero on a monthly, on a quarterly or yearly basis, minsan hindi nagagawa Halimbawa, yan. Kasi sir, nga underground economy. Halimbawa sa informal sector, sa Talipapa, di ba, nagkakaroon ng mga economic activity dyan, mga transactions. Yun nga lang, hindi documented, hindi nagbabayad ng Pero waste. in a way meron. Kasi yung mga nag-deliver sa kanila na, may suppliers, may record yun. Merong resibo. record ng production o kaya yung mga kinuha nila servisyo, pwedeng may record ng services. Hindi na ma-maximize. Papasok yun sa GDP. Para sa mga nagtitinda ng bigas, yung deliver, may resibo, bibili ka sa malaking rice mill, may resibo. Pero yung mga kilo-kilo, wala na resibo. Pero may galaw pa rin sa ekonomiya natin. So the more na gumagalaw yung ekonomiya, maraming market activities, mas gumaganda yung ating GDP. Gumaganda yung ekonomiya ng bansa. Ito naman yung contribution sa GDP. Halimbawa, expending ito at yung consumption, no? Yung gastos ng pamilya, positive 4.8% po yan. Yung gastos po ng gobyerno, 7.2%. So nararamdaman natin yung serbisyo. Kasama na dyan yung mga ayuda na ibinibigay po sa atin ng gobyerno, yung AIX, yung mga AKAP, pasok din po yan. At yung investments o yung mga negosyong pumapasok, positive 7.5%. Malaking bilang po ito, no? Kaya mas maraming investors po ang pumapasok sa Pilipinas, mas umiigting yung economic activity, mas marami ang nagkakatrabaho, mas gumaganda yung ekonomiya natin. When it comes to export and export ng goods and services, medyo mababa po ito, positive 3.4, pero significant value pa rin po yan. Pagdating naman sa import ng goods and services, mas mataas lang po ito ng bahagya sa export na nasa positive 4.3%. Tama. So, puro positive. So, sa nakita nating mga contribution ng iba't ibang sector, ang bumaba lang, ang negative lang ay agriculture. No? Mahalaga kasi itong nalalaman natin kung lumalago ang ating economy kasi diyan mo makikita kung nagkakapag-provide tayo ng trabaho. Kung merong investment, kung may kita ang mga mamamayan. Yung investment galing sa OFW Kasama yan. din. Magkano ba yan? Kasama na yan. Ang nakalagay dito, plus 26.1. Malaki ba yan? Malaki yan paglago. Oo. Kasi ang economy po ng ating bansa is consumer-based. Correct. Okay? So yung mga padala galing sa abroad, nakakasama din po sa GDP yan. As a matter of fact, ang GDP contribution ng overseas Filipino sa ating economy is nasa 10%. Laki Napakalaki po. At dito naman sa data natin, no, yung income galing po sa ibang bansa, kasama na po dyan yung mula sa mga OFW at yung foreign investment. Tumaas yan ng 26.1%. Very significant, itong amount na to. So ibig sabihin, pag dumadami yung investment, mas marami pong mga negosyante ang nagtitiwala sa Pilipinas. Gusto nilang mamuhunan. And even yung credit rating natin, di ba? Consistent yan eh. BBB yung ibinigay sa atin ng Fitch. Yung naalala nyo ba yung mga deals doon sa ibang bansa na zero remittance? Naka-apekto ba sa atin yun? Hindi naka-apekto. In fact, mas marami nagpadala. Yung month na nagkaroon ng sinasabi nilang no remittance week, Tumaas pa ng, kung di ako nagkakamali, 2 to 3% ang remittance ng buwan na yun. Ibig sabihin,
failed sila. Failed sila, hindi inintindi ng mga tao yung mga ganon. Actually, marami ng panawagang ganon. Every time na magagalit yung mga opposition o yung mga kalaban ng gobyerno, nagtatawag sila ng no remittance day or week. Pero wala pang nagsucceed sa ganung panawagan. Actually, selfish act yun eh. Kasi economic sabotage yun eh. Correct. Gugustuhin mo bang ibagsak yung ekonomiya ng Pilipinas? Damay ka rin kasi Pilipino ka. Damay yung pamilya nila. Saka palagi ko naman, mas maraming matitinong Pilipino Correct, na hindi Konti lang susunod naman yan. sa mga ganung panawagan. Correct. So, yan po yung napag-usapan natin ngayon sa GDP. Ayan, punta naman tayo dito sa inflation management. Ayan, grabe. Itong economic topic namin, talagang interesting talaga. Yan. Ang inflation po natin for June 2025 is 1.4%. Ang average natin from January to June ay nasa 1.8%. Okay? Yung inflation natin. Ang target po ng ating gobyerno for the year 2025 is between 2 and 4%. Ibig sabihin po, itong mas mababa sa 2 and 4% ay maganda para sa ating economy. Ano ba ibig sabihin ng inflation? Ang inflation po kasi, ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. No, yun ang pinakamadaling explanation doon. Kung tumataas ba ang presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, kung nasa 5% yung inflation, mas mahal yung mga bilihin na mabibili natin sa merkado. Mas mahal yung mga bilihin. Actually, merong at least 3 factors. Kung mas marami yung pera in circulation, tumataas yung inflation. Kung kulang ang supply, tataas ang inflation. Kung hindi makabili ang mga tao ng mga produkto, mataas ang inflation. Walang capacity to buy. Actually po, isa pang madaling explanation tungkol sa inflation, ito po kasi parang thermometer. Yung pag may sakit ka, di ba, ano ka ng thermometer? No? Kapag mataas ang lagnat mo, ibig sabihin may problema. Ganon din po sa ating economy. Ganon din po ang inflation. Pag mataas po masyado yung inflation, ibig sabihin may pong diferensya ang ating economy. So dapat sinusolve, dapat minamanage ng gobyerno. So ang ngayon, natitame siya, controlled ng gobyerno, maganda yung inflation rate natin. Yes. Kaya mura din yung mga bilihin na nabibili natin. Kaya kung mapapansin nyo, no, kasi ang inflation natin masyado siyang driven by rice prices, no, gasoline, saka electricity. So pag yung tatlo na yun, at least na naka-apekto or tumaas, kadalasan naapektuhan na ating inflation, tumataas din. Pero pag yun yung bumaba, katulad ng rice, ang laki ng binaba, kaya bumaba ang ating inflation. Yun. Bigyan ko lang komento, may mga analyst kasi ang sinasabi nila, maganda yung ekonomiya ng Pilipinas despite yung factor ng kaguluhan sa Middle East, di ba, yung mga external factors na hindi natin controlled, pero nagagawa nating ma-manage yung inflation. Kasi na-mention mo kanina, isang factor yung langis. Nag-aangkat tayo ng langis, majority ng langis natin inaangkat. Pero hindi ganun naapektuhan yung inflation natin. Doon mo makikita kung gaano kagaling ang ating mga economic managers, no? Ang ating economic managers, lalo yung mga in-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Wala po siyang pinalitan sa kanyang economic managers kahit hiningi niya yung courtesy resignations na kanyang economic managers dahil subok po ang kanilang galing, no? Lalo na ating Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Napakagaling po nilang mag-manage ng ating monetary policies or monetary system, no? Kaya yung interest rate po nga natin, binabana nila ahead of their August meeting. Dapat may August meeting sila tungkol sa ating interest rate sa bansa, no? Pero ahead of that meeting, ibinabana nila last week, no? Naging 5.25 na lang po ang interest rate natin. Bakit po importante na mababa yung interest rate? Importante po yun lalo sa mga nag-i-invest, sa mga namumuhunan. Kasi kapag umutang po sila, ibig sabihin mababa na po yung interest na babayaran nila. So hindi katulad po nung pinanggalingan yan, yung height ng, kung di ako nagkakamali, yung height ng pandemic, umabot po ng 6.5% yan. Mataas yun, ha? Mataas Inflation, po yun. inflation. Pero simula po nang umupo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 hanggang ngayon, napababa na po yung interest rate na yan. So kung ikaw negosyante, 5.25 na yan. kung negosyante ka, mas maiinganyo ka mangutang at mamuhunan. Yes, malaking bagay po yun. Makakautang ka ng mababang interest at meron kang panggagamit mo sa pagtatayo ng bagong negosyo or pag-expand na yung negosyo. Kapag nag-expand o meron kang bagong negosyo, dadami ang trabaho. Pero yung mga kababayan natin, basta pag sinabing maganda yung inflation natin, hindi naniniwala kasi hindi raw nila nararamdaman.
Hindi lang siguro naintindihan. Hindi na rin naman kasi agad-agad po yan. Yung unang-una, makabili ka ng murang bigas, yun na yun. Yun na po yun. Yun na po Diba? yung pinaka-basic nun. Yung gasolina. Yun, Pag upo ni tama. PBBM, hindi ako 60 nagkakamali, plus. 62. Ngayon, 54, 56, depende. 42. May 52 ako. 48. May 48, pinakamura. Nag-ikot tayo sa palengke dyan sa Dagupan nung isang araw, no? Yung hipon, magkano ang kilo nila noon? 400 plus? Hindi, Ngayon, 280 na lang? 320 nga eh. Ang laki ng binaba ng 320, presyo. So, yun po mga kababayan ang pinakasimpleng explanation sa inflation na marami kasi sa ating mga kababayan pag sabi inflation, allergy, hindi maintindihan. Yun ang pinakasimple ron. Kapag nakabili ka ng sa tingin mo nagmura, yun na po yun. Yun yung trabaho ni PBBM. Naramdaman mo na umuunlad, gumaganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Gaya na sinabi ko kanina, barometer yan or thermometer. No? The fact na napababa na po nitong nakaraang buwan ang inflation rate to 1.4% na mas mababa sa 2 and 4% target ng gobyerno. Ibig sabihin po, maganda po ang tinatakbo ng ating economy. So ito po, sa ngayon po, kontrolado po ang inflation dito sa atin kasi yung mga hindi na kasing bigat ang mga namimili kasi syempre nagmura na nga yung mga presyo ng bilihin tapos yung presyo ng bigas bumaba ng 14%. Ramdam ito ng bawat tao lalong-lalo na yung mga kababayan natin na namamalengke, nararamdaman nila na mura na may bigas sa palengke. Kasi kung noon, halimbawa, no, bigas ang mabibili mo, tapos kapiranggot na ulam, dahil mababa yung inflation, mas makakabili ka na ng prutas, masasamahan mo na yung Or budget sasarapan mo na yung ulam mo. Mas masasarap yung Imbis na ulam. mag-noodles, mag-iitlog ka o magsasardinas ka, pwede ka na magtinola, pwede ka na mag-ano, di ba? So, haluan na ng gulay. yun yung hindi nila naintindihan. Ano rin pakinabang sa inflation? Yun, Wala rin yun, pakinabang. yun. Ayun na nga Ang sinabi nila. napakalaki. Yung natitipid mo, bibili ka ng bigas. Ang halaga ng bigas dati 60. Ngayon 27 na lang. Malaking Yung bagay. matipid mo, ibili mo ng itlog, yun ay pakinabang natin sa pagbaba ng inflation. Ka-BBM, mapapansin mo meron ka pa bang naririnig na mga reklamo tungkol sa mataas ang kamatis, Wala mataas ang sibuyas, Wala na. mataas ang gulay, di ba? Mataas ang bigas. So lahat po yan Mga 2 buwan na wala, no? Wala na. Matagal na, medyo matagal, Oo, di ba? 2 buwan. Wala tayong nararamdaman o nababalitaan ng ganyan. So ibig sabihin po, gumaganda talaga ang presyo ng mga bilihin. Well managed ng gobyerno. At So, bigyan ibig natin yung credit natin dyan sa So gobyerno. ibig sabihin, yung economic team ni PBBM, mahusay. Correct? Diba? Mahusay. So, itong mga naririnig yung data ngayon ay galing po to sa Philippine Statistics Authority. Pwede nila i-verify. PSA, oo. I-search nyo lang po sa Philippine Statistics Authority, makikita nyo po yung mga data na yan. Hindi po namin iniimbento yan. Ito. Ngayon, mapunta tayo sa tungkol naman sa trabaho, palerista. Ayan, employment, unemployment. Anong status ng ating trabaho sa Pilipinas? Ayan, 2024 annual highlights ng employment sa atin. Yung employment rate, 96.2%. Mataas yan. 48.84 million na Pilipino ang nagkaroon ng trabaho. Dahil, unang-una nakatulong dyan yung mga proyekto ni PBBM. Gaya ng mga subway, tulay, Mga pabahay. LRT, pabahay. Lahat, basta lahat, Build lahat better, na. more projects. Isipin nyo, lahat ng proyekto na yon, gaano karaming empleyado at mga workers ang kailangan dun. Yung mga nagtatayo ng mga bagong renewable energy, di ba? Oo. Projects, di ba? Yung sa Esplanade lang, yung economic activity dyan, mga food stall, marami po nagkaroon ng trabaho dyan. At saka ng negosyo. Factor yan kung bakit naging 96.2 yung employment rate natin dito sa Alam mo doon sa Pilipinas. Esplanade, kahit yung mga simpleng parking boy, trabaho na rin yun eh. Diba? Meron na silang tip, meron pa silang sahod kahit paano. Ngayon, yung unemployment rate natin, ito ay may porsyentong 3.8%. Ito ay bumaba mula sa 4.4% noong 2023. So napakaganda na yan, no? Ibig Kasi sabihin nga- na mas dumami ang nagkaroon ng trabaho. By the way, ang workforce po natin, no, as of end of 2024 ay umaabot ng almost 51 million, no, na Pilipinos ang dapat kasama diyan sa sektor na yan, sa labor sector, So, sa workforce. underemployed. So, ang underemployment natin ay nasa 11.9%. Nagkaroon din po ng bahagyang improvement yan kasi 12.3 po yan noong 2023. Ano na yan? Damay-damay na yan kasi kapag tumaas yung employment rate mo, ang tendency niyan, bababa yung underemployment mo at bababa rin yung unemployment mo. Ano naman yung latest? Sa latest, kung di ako nagkakamali, yung employment rate as of May 2025 ay nasa 96.1%. So, ibig sabihin, ang unemployed ay 3.9% naman. At ang underemployment, no, ay umabot ng 13.4%. Pero medyo tumaas yan mula sa 11% ng March 2024. March 2024. So,
yung underemployment kailangan nating solusyonan, no? Alam mo, isa sa tinitingnan sa Pilipinas, kaya talagang maganda yung ekonomiya ng Pilipinas, yung labor force natin. Kasi una, masisipag yung mga Pilipino, magagaling mag-Ingles. Kaya tinatap yan ng mga foreign investors Mamuhunan tayo dito sa Pilipinas, hindi mga reklamador, yung mga manggagawang Pilipino. Na si Presidente mismo ang nagsasabi niyan, sa tuwing lalabas siya ng iba't ibang bansa, ipinagmamalaki niya yung labor force ng Pilipinas. Correct. So itong nasa screen natin, totoo ba yan? Pinakamataas na employment rate. Sulu, 99.6, halos walang tambay na dyan. Di ba? Lahat Sulu, bakit kaya? nagtatrabaho. Yung una, konti ang population. So relatively, pag kinumpir mo sa Ang trabaho nila dyan, isda. saka ipagsasaka. Di ba? So, Cordillera, pakibaba yung slide. Yan, 97.5. Mataas din yan Zamboanga City, 97.8. Mataas din. Marami palang mga kababayan natin dyan ang maraming mga trabaho. Kung nabanggit natin yung pinakamataas, ito naman pinakamababa. Ang pinakamababa, ang Catanduanes, nasa 91.9%. Mataas pa rin sa yan. Calabarzon naman, 94.4%. Taas pa At rin. sa Olonga po, 93.1%. Not bad pa rin yung number na yan. Sa mga unemployment naman, 2024, Calabarzon, 5.6%. Bicol Region, 5.2%. At NCR, 4.8%. So dito sa NCR, konti na lang tambay dito. Mga dilis na lang yan. Walang, Hindi, may trabaho na nga may trabaho. may trabaho na nga, mag-bash, di ba? Ito, Sila ng gobyerno. medyo may problema tayo sa tatlong lugar na to, no? Dahil mataas ang underemployment, no? Kaya tinawag siya underemployment hotspots, no? Sa Sarangani, 51.6% are underemployed. City of Jensan, 41.9%. Sorsogon Region, 30.7%. Medyo baba. So medyo mataas ang underemployment rate. So dapat improve yung kalidad ng trabaho dyan. Yung tipong nagmamatch yung natapos o yung skills o talents ng mga trabahador o yung workforce dun sa trabaho nila, sa klase ng trabaho nila. Kasi isa din niya sa problema yung job mismatch. Di ba? Yung iba, ito yung tinapos, tapos kaso limitado yung trabaho sa ganyang profesyon. So mag-iiba siya ng profession, mag-iiba siya ng career. Pero yan sinusolusyonan na rin ng ating gobyerno. No? Kaya nag-aano ng mga job fair sa buong Pilipinas ang gobyerno ni BBM para makakuha ng tamang trabaho ang mga tao na kunwari graduate ka ng marketing. O dapat mapasok ka sa sales and marketing. So kaya pala sa job fair may mga mentoring na nangyayari. Yes, kinakausap yung mga career applicants. orientation, di ba, ginagawa 'yan para pag napasok ka sa trabaho, hindi ka makukonsider as underemployed. Tama yung skills mo, tama yung natapos mo sa papasukin mong trabaho. Okay mga ka-BBM, kung gusto nyo malaman yung mga schedule ng mga job fair, bisitahin nyo lang yung Facebook page o website ng DOLE. Yan. At dyan naman sa inyong LGU, puntahan nyo lang, magtanong lang kayo kung mayroong mga naka-schedule na job fair doon at pwede kayong maki-join. May mga peso offices kasi sa LGU ninyo. Pwede kayo magtanong dyan. Ito yung usually may mga nakapaskill sila dyan ng mga available jobs, available positions na pwede ninyong applyan. Kaya importante din may TESDA. Kasi mamaya may ina-applyan kang trabaho, kinakailangan ng NCTU certificate. Sa TESDA, napakaraming training na ibinibigay nila. So yan mga ka-BBM, narinig natin yung sinabi ni Kakopi. Napakaganda po niyan. Ngayon punta tayo sa huling topic natin. Dito sa pangatlong episode natin na Surge in Local Foreign Investment. Yan. Anong pagkakaintindi mo ba dyan, Yam? Oo. Ipaliwanag mo mabuti sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ang pagkakaalam ko, palerista, ang investments na pumasok sa atin ngayong 2025 ay mas mababa kumpara last year, no? Especially sa first quarter ng 2024. Ilan ba yan? Ilan? Bumaba siya ng 82%, no? Kumpara sa 155 billion noong first quarter ng 2024. Ang pumasok lang na investments ay 27.99 billion. Pero malaking halaga pa rin yan. Malaking halaga pa rin yan. At makakapag-provide yan ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pero yung mga ka-BBM, mga kababayan, kapag pinagsama po yung foreign at local investments, masasabi nating maganda pa rin po. Kasi aabot po ng 181.93 billion pesos, no? Ang total na invest dito sa Pilipinas. So, 84.6 Or equivalent pala, no? po yan ng 84.6. No? Ng total na yan ay galing sa mga Filipino investors. Diyan pumapasok yung the likes of yung mga business tycoons natin like sila Manny Pangilinan, Ramon Ang, mga Aboitiz, sila Razon, etc. At saka yung mga malalaking companies sa ating bansa. So ito mga investment,
investment na to, 31,848 na inaasahang trabaho Na ang malilikha nito. 60% ng mga trabaho ito ay galing sa mga foreign-backed projects. Balikan ko lang yung foreign investment na 27 billion pesos. Foreign investment yan. Isa yan sa bunga ng mga pagbisita ni PBBM sa iba't ibang bansa. Na first year kasi ni PBBM, first year, second year, inikot niya yung iba't ibang bansa at hinikayat niya yung mga investors na pumunta kayo dito sa Pilipinas at mamuhunan kayo. Yan na po yung ebidensya. Napakaraming trabaho ang nagawa, 20,000 plus man yan o 60% at 31,000, malaking bagay na rin yan dahil marami tayong kababayan na nagkatrabaho. Patunay dyan yung investment ng Germany sa atin na windmill. Ilang billion yun yan? I think kung di ako nagkakamali, 358 billion pesos. No? Gagawa ang isang German company ng wind energy farm dito sa Pilipinas. No? Kasama rin yan sa pinupush ng ating gobyerno na yung renewable energy. No? As a matter of fact, kapag pumasok ang lahat ng mga renewable energy projects na ginagawa ngayon sa panahon ni BBM, tiyak na magiging maganda na ang presyo ng ating energy kuryente dito sa Pilipinas. Kung matatandaan natin, yung German na yan yung nagpunta si PBBM na binatikos ng todo ng mga dilis na wala raw pakinabang, puro daw aksaya na pamasahe. O ngayon, eto na, may bumalik ng bilyon-bilyong investment galing sa Germany na galing sa pagpasyal ni PBBM doon. Yes, totoo yan, Palerista. At saka dapat din maisip ng ating mga kababayan na kaya siguro bumaba rin ang investments dahil makikita nyo naman po, nabalitaan nyo naman po na nagkaroon ng mga hindi magandang kaguluhan sa ibang parte ng ating mundo. No? Nagkaroon ng gera dyan sa Israel at Iran. No? At hindi pa rin natatapos ang Russia-Ukraine. Kaya marami pa rin pong tinatawag na external headwinds yung nakaka-apekto na external factor sa ating bansa. Kaya medyo hindi pa rin ganun confident ang business sector, especially yung mga foreign investors na magnegosyo. Yan mga ka-BBM ha. Grabe, ang bilis ng oras. Excited pa naman kami ni Kakopi dito sa topic na to. Tungkol sa economy. Kaso, 30 minutes na po kasi. Yan. Inulit ko, ito pong episode 3 namin, tungkol po ito sa economy na trabaho ni PBBM ng ekonomiya mapaganda dito sa Pilipinas. Sa katunayan, marami ngayon sa Pilipino ang may trabaho kesa sa walang trabaho. At yung pagtaas ng kita, factor din yan ng paglago ng ekonomiya. Pagtaas ng minimum wage, malaking bagay din po yan. Indikasyon yan na umuunlad yung ekonomiya ng Pilipinas. Kaya kung tatanungin ako, umunlad ba yung ekonomiya ng Pilipinas? Yes. Under this term, malaking yes po yung sagot natin dyan. Opo, totoo po yun. Tama tong si Kakopi at si Palerista. At wag po kayong maniniwala na walang nangyayari sa ating economy po. Hindi po magiging positive ang ating GDP na 5.4% for the first quarter kung wala po nangyayari. Hindi po magiging 1.4% ang ating inflation kung wala po nangyayari. At hindi natin na-discuss pero dahil wala tayong oras sa ibang panahon na lang, ang ating dollar reserves po ay umaabot na ng $104 billion, which is enough para bayaran ang 7.7 months ng ating imports. So yan po ay mga factors, no? Yan po ay mga barometers na pagbabasihan kung ang economy talaga ng isang bansa ay umuusad or maganda. So yan mga ka-BBM. Yan po ang aming 3 episode ng Pre-Sona special namin para sa serbisyong ramdam ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa 3 episode namin. Ako po muli si Palerista TV. Ako po si Ian Dizon. Gaya po ng sinabi namin, i-discuss lang po namin ang mga bagay na at least dapat malaman ng mga mamamayan natin na nasa laylayan. Bukas, Lunes na po, sona na po ng ating presidente. Ang tabayanan po natin, tingnan natin kung alin yung mga babanggitin ng ating presidente na nabanggit na rin natin dito. For sure, yung iba dyan mababanggit ng ating presidente. Ako naman po si Ka-Coffee. Pwede niyong balikan yung ating previous episodes. No? Nandiyan lang po sa aming Facebook page ang Salamat PBBM. So inuulit po namin, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming Salamat PBBM. So hanggang dito na lang, salamat po. Magandang gabi.